Ang tanong ko lang kay Sir H-Town, magkakaroon pa ba ng Hip Hop Awards? Bakit hindi na marunong umintindi yung tao? Bakit lahat na lang may judgment, and kung may opinion yung tao, laging kontra sa kung ano nangyari? Ba't gusto nyo kumontra lagi? Ba't gusto nyo hindi na lang kayo umintindi? Kahit hindi nyo style, kahit hindi nyo paraan, kahit hindi kayo yung napili. Diba? Umintindi na lang tayo, ba't hindi natin kayo umintindi? Sinong mas chick boy sa hip-hop scene? Si Georgie Porgy or si Kyler Brown? Tulad ko na umiiksama sa Philippines, sa pelikula, ano magiging buhay ko? Ano patutunguhan ko? Ako si Big Boy, maglalap. Ito lang ang buhay ko, wala iba. Extra sa pelikula, o TV, o anuman. Pwede ako sa mga musician, mga ibang palabas. Sabihin na natin, ibang palabas. Ano magiging buhay? My question is for Wave 89.1. Why do you guys play only one OPM song per hour? But during March, a week before your Urban Music Awards, you actually play Looney song, which is Tagalog, but it's not really fitting for your radio program to play Tagalog songs. So yeah, why can't we play 80% OPM music, or like an hour at least dedicated to OPM music? That's my question. At sa second question ko, para sa Rocked, magkakaroon ba ng bang ulit? Yo, Mike Swift, what keeps you going on, man? Ako'y litong-lito sa isip ko kasi ay sayang kung kaya ko tong habulin, pasukin, makipagsabayan. Ngunit pera ang kailangan sa bintang na kayamanan lang ang pakay ko ay aking pinabayaan sa dami ng naalay kung hindi lang nyo alam. Salamat sa mga taong bumili at nag-abang, nanuod, nagpahiram ng konting oras, isa pang sipa sa bituin, 2 sampal sa buwan. Come on. Sa totoo lang, Utol, hindi kita nakita sa eksena na ito. Hindi ko nga matandaan kung kailan ka ba talaga eksakto sumingit, di paano mo nagawa yon. Tapos ngayon, kung umasta ka, parang ang tagal mo na sa laro, parang ang dami mo nang nagawa, na ganyan ka na makipag-usap sa mga iba, ganyan ka na makatapak ng paa ng mga iba na matagal na rin nakikihalo at tumutulong sa eksenang ito. Kaya medyo nadismaya lang ako sa galawan mo, kaya ko ito sinulat dito sa industriya. Pero ito ay hindi para ikaw ay pagtawanan, hindi para ikaw ay hindi kumita. Gusto ko kumita ka rin kasi may family ka rin. Pero sana naman maintindihan mo na ginawa ko ito dahil gusto kong makita mo rin na bastos ang mga ibang galawan na ginagawa mo, kagaya ng pinapakita mo dito sa mga sinusulat mo tungkol sa akin ngayon, na nung panahong yon, ito ang mga sinusulat mo dati sa akin. Sir, salamat sa pagtulong, sir. Ano naman ito, sir? Ganito po, ganito. Tapos ngayon, siguro nakakaangat ka sa ginagawa mo dahil sa pagmolestya mo sa kulturang ito, ay ikaw ay kumikita kahit paano, na kung gumalaw ka ngayon ay feeling, I don't know, I mean, look, it's very disrespectful how you speak to people, how you speak to me. It's very disrespectful. You're spreading these lies. Kung matino kang tao, kung matalino ka, o kung basta kung nakakaintindi ka sa pinakita kong mga ito na sinulat mo sa akin dati at sa mga sinusulat mo tungkol sa ngayon, sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng mga tunay na tao? Ito nga po pala si Jeff, si Pogimon ng SSO Clothing. This was dated February 11, 2012. I repeat, February 11, 2012. 2 years after Flip Top and Sunugan were established already. Sige sir, from Moriones, Tondo, Manila kasi ako. Nagtayo ako ng shop na exclusive sana for Flip Top and Sunugan merchandise. As of now, whip caps pa lang yung items na nasa store ko since kaka-open pa lang kahapon.
So basically, February 2010, his store opened. Cool. I've already talked to other groups like Squatter House sa pagre-release ng mga tees na i-design nila, blah blah blah. If we can talk personally, much better po, sir, para mas maging okay po yung business transaction. By the way, sir, you can check our Facebook store here. Facebook.com/thefliptopstore. Really? You have the Flip Top store? I wonder what Enigma would say about that. You have the Flip Top store? We are pushing an anti-piracy clothing line para hindi po masira yung merchandise na i-release ng Sunugan, Flip Top, Whip Caps, and other products na i-release namin. Oh, speaking of Flip Top and Whip Caps, the finals of Flip Top on Isa Buhay, you was not there to sell your products. And I found out why. Because you didn't want to sign an agreement to be able to sell merchandise, because you were being charged to sell your products because you're not an MC, you're not a hip-hop personality that came up through hard work, and Enigma knows and recognized those people. He felt like he gave you more than enough by giving you a table in the past and allowing you to sell tickets for Flip Top. It's obvious that you came in 2 years later seeing the potential of making money of this growing market stemming from the rap battle scene. Wala kang produkto noon. Kumukuha ka ng produkto sa amin, sa Flip Top, sa Whip Caps. Yun ay wala ka pang SSO clothing na sombrero, wala ka pang t-shirt, at wala ka pang ID lace. Right? That's a fact. Katotohanan po yan. Yan po ay nasa harap ninyo. Diyan sa screen mismo, pinapakita ko ang sulat sa akin ni Jeff noong February 2012 tungkol sa kanyang tindahan ang magbebenta ng Flip Top, Whip Caps at Sunugan items. Ang masakla po dito, sa pagkakaalam ko, ang Whip Caps po ay hindi na nakikipagtrabaho dyan kay SS Clothing. Tama? Kung mali ako, sabihan nyo lang ako dito sa mga comments dito at i-explain ninyo. Hindi ko rin alam ang storya bakit, pero ramdam ko parang pareho din sa rason kung bakit hindi kami nagkakaigi ng SSO Clothing. Whip Caps is an establishment that helped the hip-hop scene by providing them sponsorships in events, by providing products for giveaways, for providing a good-looking quality product, and for helping out a lot of artists that is more than just for hip-hop, but outside hip-hop. They're a well-established, well-respected organization and legit company. I don't even think SSO Clothing has proper business papers. Do you even pay taxes? Okay then. This is you back then. Tapos ngayon, tinitira-tira mo kami. Diyan ka nagkakamali. That's the power of screenshots, my friend. Ingat ka sa tao na tawag sa'yo ay sir. Yo, sir. Thanks for the stocks. Until next transaction. Smiley. I would just leave a message here or text ko na lang po if magpaparestock na lang po ako. By the way, ito po pala yung shop namin sa Facebook. Wow, facebook.com/thefliptopstore. Inisip ko, talaga ba? Meron ka? The Flip Top Store? Ingat ka sa tao na tawag sa'yo ay sir. Sir, kailan po pala kayo available for restocking of items? What does that mean? Naubos ang benta ng Sunugan at Konektado products na nakapagtulong sa umpisa ng pagtayo mo ng business mo. You're welcome.
Sir, if may time, pa-promote na lang po ng SSO clothing line for Konektado merchandise. Salamat. By the way, meron pa po bang sunugan shirt by Chico? Sure, bro. I'll promote it anytime. Every time you ask me, it's all good. We appreciate that you're helping us sell our products. Pasabit sa lakad nyo, sir. Sa 28, suporta lang sa kultura. Sige, kita-kits tayo doon sa Eastwood. Sure, if may poster, inform nyo ko para ma-advertise ko. Salamat. See you later sa event. Punta ako para sumuporta sa hip-hop culture. Is that really what you're trying to do? Sumuporta sa hip-hop culture? Ingat ka sa tao na tawag sa'yo ay sir. Yo, sir! Pwede po ba ako makahingi ng kopya doon sa picture namin ni Looney and Delo? Salamat! Ang sagot ko, sure bro, anong email mo? Binigay mo sa akin ang email mo. Pinaalala mo ulit sa akin, good eve sir. Hingi po sana ako kopya ng pic ko kay Delo and Looney nung birthday ni Abra. Salamat. Ang ibig sabihin nun, tol, pinagbigyan pa kita na kinuhanan kita ng picture nung napagtayo ko si Looney at si Delo na nasa gitna ka, na ako ang kumuha ng picture na sabi ko sa iyo, walang problema, ipapadala ko, i-email ko sa iyo ang litrato, at siguro ginamit mo na, natandaan ko, ginamit mo yung litratong yun kasi pinadala ko yan. Ganyan akong kabait, tol, kasi naintindihan ko din ang marketing side ng hip-hop, ng business, ng merchandise. Kaya, sa mga sulat na to, pinapakita ko na sa lahat kung gaano akong tumulong sa iba, sa kapwa ko, sa kapatid ko dito sa eksena at sa loob ng industriya ng hip-hop culture. Ngunit ito ngayon ang ibinabalik mo, pasasalamat sa akin. Kaya, sapat lang na sinulat ko tong Industriya Episode 2, Pogi Problems para sa iyo, Pogimon. Tungkol naman sa It Was Written Notebook, international movement na siya. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung sino yung mga nakasama natin dyan na may pangalan na sa Amerika. Pero sa Pilipinas, nakasama na dyan ang mga importanteng artists of this generation when it comes to hip-hop and R&B. Hindi siya sagasa o cutthroat. Original konsepto siya, original product or project na galing sa Pilipinas. Kailangan ipagmalaki and you should be proud. Pang-apat, nakabenta ka rin ng ilang kopya. Kahit pa paano, this thing made you money. At ito, example pa sa linalait mo na It Was Written Notebooks. Kahit dito, makikita mo na nakabenta ka rin ng kopya kahit papaano. So, if you're thinking that it's all about business with me, I'm not gonna lie. I plan all of this to make money at the end of the day, just like you, just like the next person, just like everyone else. And some might deny it or you know, make believe that that's not what it is, but at the end of the day, we all need to make a living out of this. The difference is, pwede namang mag-business na hindi ka nakakatapak ng tao, pwede namang patas kang magbenta, hindi yung cutthroat, hindi yung aagawan mo na ng konsepto, kagaya ng ginawa mo sa pag-agaw ng konsepto ng aming ID Lace. Hindi naman namin pinagmamadamot yon, pero kami talaga yung original nagpaputok at nagpasikat dyan sa merchandising ng ID Lace noon. Wala pang nagaganyan. Nung naglabas kami mula nung sa world's largest rap cypher sa May 15 sa pangatlong event ng Flip Top, wala ka pa noon doon, tol. At saka wala ka pa noon. Saka ako napag-usapan yung ibang part. Pero wala ka pa noon. 2012 ka pa lang sumali. 2010 yung
Flip Top at Sunugan was founded in 2010, so you just joined in 2012. So don't make fun of it was written notebooks, that's all. Alright? You're not allowed to do that. Ingat ka sa tao na tawag sa'yo ay sir. Sir, good day. Sir Mike, maraming salamat po pala sa mga merch nyo. Napakalaking tulong sa akin. By the way, kung anong tulong may bibigay ko sa inyo, inform nyo lang po ako. Lalong-lalo na sa nangyari last night. Nakasuporta ang mga taga-Tondo sa'yo. Ito po ay sinulat niya, Mayo 6, alas 11 ng umaga, na nangyari sa Flip Top noong Mayo 5, nung kami napaaway sa gabi. Ang sinabi niya dito, ulitin ko po, sinabi niya dito ay, inform niyo lang po ako, lalong-lalo na sa nangyari last night, nakasuporta ang mga taga-Tondo sa inyo. Tapos, ito na naman ang kabaliktaran. Yun yung dati, ito naman yung ngayon. Ito ang pinagsasasabi mo. Babaliktad ka na naman. Kakampihan mo naman dito yung blind rhyme. Akala ko ba nakasuporta kayo sa likod ko, tapos ngayon ito ang papakita mo. Ayan ang sinasabing desperate moves. Desperado moves, utol. Pasensya na ikaw ang napagtuunan ko nitong leksyon na ito, pero sana makuha mo na lang yung positive at makuha ko rin yung positive sa ginagawa kong ito, at tayo ay magkaunawaan at sana ay magkaintindihan pa tayo para hindi tayo magkasiraan. Kasi ang siraan ka hindi ko pakay, pero ang ipagtanggol ko ang sarili ko at ang aking pinaglalaban at ang mahal kong kultura, yan ay aking trabaho, utol. Oh, meron pang pahabol. Sir Mike, good. May stock na po ba ng Konektado Ballers and ID Laces? Malakas tol ang bentahan yan. Malakas. Diyan mo sigurado na isipan na bakit ko pa ibebenta yung sa kanila kung pwede akong gumawa ng sariling akin. Which sa akin naman, okay naman yung ganon, tol. Kaso, kailangan ng konting communication. Konting communication lang. Pwede naman yung ganon eh. Hindi yung tatablahin mo tapos dead-mahin tapos nung akala'y wala na. Kagaya ngayon, feeling ka na kung alam mo kung sino ka naman sa eksenang to na Diyos o anumang kataas-taasan ng ang pinagmamalaki mo. Another example, Sunugan Kalye. Ito ang pinakaswating na event na nasaksihan ko. Kahit sino pwede sumali. Takatak boys, barker, solvent boys, etc. Open for all to. Kaya kung nag-trip ka lang at nag-feeling MC ka, pwedeng-pwede ka dito. Sa susunod, palitan nyo yung title. Lagay nyo Sunugan Banyo para may bago kayong pauso. Pakita ko sa kanila ang sinulat mo sa akin dati para malaman nila kung gaano kang ka-hipokrito. Kap, pwede yung Sunugan Kalye dito sa Tondo, inform mo ako para makapag-set up ako. Wala pa kasing nagiging event dito ng kahit anong rap battle. We can invite Delos, Maglas, J-Skills since mga taga-Tondo din yung mga yan. Really? Kap, nasabi sa akin ng mga assistant na nag-message ka daw sa mga business account namin. Dami. Gustuhin ko man tulungan ka, si Arik pa din makakapag-decide dahil ako sa staff lang niya. Kausapin mo si Arik, once na maging okay at maayos kayo, sisiguraduhin kong gagawin ko yung part ko. Ako hahakot ng mga pupunta sa Araneta. Ang bait mo tol, salamat. Nung panahon noon, naniniwala ako na yun ang ginagawa mo, pero as time goes on, as time goes by, I start to realize that you was not trying to bridge the gap in communication with me and Enigma. Alam ko na nasa gitna ka dyan at gusto mo yung magkasiraan kami sakay sa magkasama kami kasi as of now, napapagsamantalahan mo na wala kami sa Flip Top dahil nangyari doon sa blind rhyme, yung nangyari sa harap ng B-side. Pero kung makikita mo naman, ito yung sinagot ko sa'yo.
Walang problema. Di ko naman alam na may problema kami kay Arik. Tsaka it was written notebooks lang ang pinaasikaso ko sa SSO. Nabanggit ko lang na sana matulungan kami sa Araneta Dreams. Hindi sa pagbabenta, sa pagkalat ng good vibes. Wala kami problema kay Enigma. Kung meron siya sa amin, sana wala. Pero nasa sa kanya na yon. Ubus na ang notebooks namin, kunin ko na rin yung pera sa mga nabenta sana at yung di nabenta ang notebooks, kunin ko na din. Text Jehan, please. Okay, Cap. Meron pang tira dito. Ito, sagot ni Pogimon. Hindi ko maipush sa market. Bigay ko na lang yung natira, pati yung benta sa ibang notebooks. Hangad ko ang success ng R2A, Cap. At alam ko yung hirap at pagod mo dyan. Good luck at salamat. Uulitin ko, sabi niya, hangad ko ang success ng R2A, Cap. At alam ko yung hirap at pagod mo dyan. Good luck at salamat. Ngunit pag binasa mo ito ngayon, ano ang sinasabi niya tungkol sa R2A at Araneta Dreams? Panay paninira. Kung titirahin mo ang R2A at Araneta Dreams, siguro hindi pa sapat na explain sa iyo kung gaanong kahalaga yan sa mga nangyayari at sa future ng hip-hop sa Pilipinas at sa history na nagawa na kakaiba. Siguro hindi sapat na dito ang lugar at ito ang tamang panahon para ipagtanggol ko pa sa iyo, which is light work, yung nagawa naming history sa R2A at sa Araneta Dreams, na kami luging-lugi dahil doon ang dami namin nagastos na perang aming pinag-ipunan daan sa paglaban patas sa bentahan ng produkto na iyong pinagtatawanan. Basta alam ko, nakausap ko na si Enigma tungkol sa bakit hindi siya nakapunta sa Araneta. Naintindihan ko siya kung bakit. Akala ni Enigma, katrabaho ko o kapartner ko yung Pinoy Tuner nung panahon, at nung panahon na yun ay may problema siya sa Pinoy Tuner. Kaya hindi kami masyado nakapag-usap nung panahong yon. At basta ramdam ko, ikaw ay nasa gitna, na sa halip na kami ay mas maging close at magka-komunikasyon, ikaw ay nasa gitna, nanira kasi napagsamantalahan mo yung pwesto na makapagbenta ka ng produkto na ng iba'y ginaya mo sa Whipcaps, ginaya mo sa Konektado, at nakita mo na meron nga pera dito, at alam ko namang masipag ka. Yan ay respetong binibigay ko sa iyo, at kita-kitang magtrabaho. Kita mo din ako magtrabaho kahit dahil kung saan-saan tayo nagkikita-kita at nag-exchange ng business na nung unay maayos hanggang siguro ikaw ay nakatikim ng konti, at pag nakakatikim ang tao minsan ay nagiging madamot at nagiging sakim. Yan ay yung human nature. So right now, let's just be better people, man. Sana walang manira sa relasyon ng Sunugan at sa Flip Top. Ang Flip Top ay aming tinatangkilik na big brother ng Sunugan, at nobody cares about the rap battle scene more than Enigma, and we let him dictate what's going on in the battle rap circuit. Even Enigma knows that hip-hop is more than just about battle rap, so I don't put my full focus in battle rap sometimes, but I try to do a good job with Sunugan Kalye. This is just a place for amateurs, so you're right, this is a place for amateurs, pero wag mo siyang maliitin na sasabihin mo ang mga kasama niya, Solvent Boys, ganto, kasi si Looney lumaban dyan, si Harlem lumaban dyan, si Negativo, si Zaito lumaban dyan, si Damza, si Papel, at marami pang iba, marami pang mahusay na lumalabas dyan sa Sunugan Kalye. Kaya mali ka kung pagtatawanan mo siya o mamaliitin mo siya. At isa pa, ikaw mismo humiling kung pwede ko siyang idaan sa inyo. So wag kang mag-ingat ka sa salita, at like I say in all these articles, man, nobody's safe. Not you. And definitely never me. Thank you for tuning in. This is Industria Episode 2, Pogi Problems.
taon kung alam ko to noon, di na sayang ang panahon na para lang ganon. Kailangan mong lumaban para magkampiyon. Payong sa ambon, sawa sa kanton, tirang Ray Allen galing sa pasa ni Lebron. Biglang liko nag-rehab kaya hero ko si Ron. Sa flip top o sulugan, ang talo lang ay ang pigon.